Alam ba ninyo na sa Pilipinas, 3 lamang sa 10 tao ang nabubuhay ng malusog hanggang 85 taong gulang. Ang natitirang 7 ay karaniwang nakakaranas ng biglang pagbagsak ng kalusugan sa pagitan ng edad 75 at unang bahagi ng 80 at nauwi sa pagkahiga sa kama. Ang mataong kahapon lamang ay naglalakad, kumakain ng almusal at pumupunta sa palengke ay maaring hindi na muling makabangon dahil sa isang insidente. Mahigit 30 taon na akong natatrabaho sa emergency room at mga treatment ward at nakita kong paulit-ulit na nangyayari ang sitwasyong ito. Ako nga pala si Dr. Andres Tan, isang espesyalista sa internal medicine. Mahigit 40 taon na akong nagtatrabaho bilang doktor at nagtapos ako sa Kolehiyo ng Medisina ng Universidad ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ako ay in charge sa mga konsultasyon sa kalusugan ng mga matatanda sa isang senior care center. Ang natutunan ko sa aking pagtatrabaho ay may 4 na pagkakatulad ang mga taong hindi umaabot sa edad na 80. Sa kabutihang palad, ang nga ito ay madaling maiwasan. Habang mas maaga mo itong malaman at baguhin, mas magiging malusog at mahaba ang iyong buhay. Marang maktunok pagmamayabang, ngunit mula nang maksimula akong makbigay na konsultasyon sa sentro, 87% nga nakatatanda na sumunod sa aking matagubilin ay lumampas sa edad na 85 ng malusog. Ito ay isang napakataas na porsyento. Ang sikreto ay wala sa mga espesyal na genes o sa mga mamahaling food supplements. Ito ay nasa 4 na simpleng ugali na madaling gawin sa pang-araw-araw na buhay. Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang 4 na mahalagang ugaling iyon. Magsasalita ako ng mabagal at malinaw upang madali ninyong maintindihan at masundan. Kung tatapusin ninyo ito, malalaman ninyo kung paano magiging mas flexible ang inyong katawan at mas lilinaw ang inyong memorya sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago. Dahil dito tiyak na mabubuhay kayo ng maluso hanggang 85 o kahit hanggang 100 taong gulang. Sa kabilang banda, kung susuko kayo sa kalagitnaan ang pagod at panghihinang nararamdaman ninyo ngayon ay lalala, at ang mga araw na kailangan ninyong manatili sa kama ay maaring dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel na Siglang Ginto upang mas marami pang tao ang makakuha ng mahalagang impormasyong ito. Ngayon, tingnan natin ang unang dahilan kung bakit marami ang humihina bago sumapit sa edad na 85. Ito ay ang kakulangan ng tubig sa katawan o chronic dehydration. Marami ang nag-iisip na madalas naman akong uminom ng tubig, ngunit sa totoo lang madalas ay hindi sapat ang dami ng tubig sa kanilang katawan. Lalo na ang mga nakatatanda na madalas uminom ng iba-ibang gamot tulad ng gamot sa presyon, gamot sa diabetes, diuretics, pampaihi. Ang gamot na ito ay napapabilis ng paglabas ng tubig na nagiging sanhi ng matinding dehidrasyon ng katawan. May mga nagtatanong ganun, ba talaga kahalaga ang tubig? Ang sagot ay napakahalaga. Higit sa kalahati ng ating katawan ay binubuong tubig, ngunit habang tayo'y tumatanda, ang dami nito ay unti-unting nababawasan. Nakakalungkot na maraming nakatatanda ang iniwasang uminom ng tubig sa buong araw. Sinasabi nila na nakakabala ang madalas na pagpunta sa banyo kung marami silang inuming tubig, o kaya naman ay hindi naman ako nauhaw, kaya siguro ayos lang. Ngunit ang ganyang pag-isip ang nagiging simula ang sakit. Tandang-tanda ko pa ang isang kaso, si Lola Rosa, 74 taong gulang. Palagi siyang pagod, mabigat ang ulo tuwing umaga, nahihilo sa hapon at gusto na lang laging nakaupo sa sofa. Walang gana kumain, humihina ang memorya at madalas mainis.
Sa resulta ng pagsusuri, walang nakitang malaking problema. Maliban sa isang bagay, ang daming ang tubig sa kanyang katawan ay sobrang baba. Nang suriin ko ng mabuti, umiinom pala siyang tatlong gamot, diuretics gamot sa presyon at gamot sa diabetes. Ang magagamot na ito, ang palihim, na naglalabas ne sodium at tubig mula sa kanyang katawan na nagdulot nega matagalang dehidrasyon. Bukod pa rito, halos hindi siya uminom no tubig. Kaya pinayuhan ko siyang uminom ng hindi bababa sa 4 na basong tubig sa isang araw at magdagdag ng magnesium supplement. Sa loop lamang ng 2 linggo, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha. Kapansin-pansin ang pag-ipsan ng kanyang pagod, magaan na siyang nakakabangon sa umaga at higit sa lahat nabawasan ang kanyang pagkainis. Ito ang epekto ng pakabawi ang katawan mula sa matagal na dehidrasyon. Maraming tao ang hindi sineseryoso ang dehidrasyon dahil hindi ito mukhang malubang sakit sa simula. Ngunit ang totoo kung magtatagal ang kondisyong ito, maari itong mawi sa biglang insidente tulad ng stroke o heart attack. Kapag kulang sa tubig ang katawan, lumalapot ang dugo. Mas kailangan mapam ng malakas ng puso, tumataas ang presyon. At ang mga ugat ay unti-unting tumitigas at kumikipot. Bukod pa rito, pinipigilan ng dehidrasyon ang maayos na paglabas ng lason toksin sa katawan. Kapag naipon ang lason, lumalabas ang sintomas tulad ng pagod, sakit ng ulo, hindi, pakatunaw ng pagkain at pagina ng memorya na madalas napakakamalang senyales lamang ng katandaan. Ngunit ang ugat nito ay maaring simpleng kakulangan lamang sa tubig. Paano mo malalaman kung dehydrated ang iyong katawan nang hindi pumupunta sa Dr. Mai? Napakasimpleng paraan ng self-diagnosis. Una, obserbahan ang kulay na iyong ihi. Kung ito ay mapusyaw at malinaw na dilaw, sapat ang tubig sa katawan. Kung ito ay madilim na dilaw o kulay kayumanggi, senyales ito ng dehidrasyon. Pangalawa, tingnan ang iyong dila sa salamin. Kung ang ibabaw ng dila ay tuyo at bitak-bitak may puting balot o hindi makinis, ibig sabihin ay tuyo ang buong katawan mo. Panghuli, kurutin ng bahagya ang balat sa likod ng iyong kamay. Kung ang balat ay hindi agad bumalik sa dati nitong hugis at dahan-dahan lang bumababa, malinaw itong senyales ng dehidrasyon. Tandaan lamang ang tatlong paraang ito upang madaling masuri ang antas ng tubig sa iyong katawan. Ang susunod na tanong ay kailan? Gaano karami at paano dapat uminom ng tubig? Marami ang nakakarinig na dapat uminom ng 8 baso araw-araw. Kaya pinipilit nilang uminom ng uminom. Ngunit minsan ang paraang ito ay nagdudulot pang bigat sa katawan. Ang pinakamahalaga ay hindi ang dami kundi ang tamang oras. Ayos lang sa mga kabataan na uminom ng maraming tubig ng isahan, ngunit para sa mga nakatatanda, ang mas epektibong paraan ay ang pag-inom ng 1 baso 4 na beses sa isang araw ng regular. Ang una ay pag-inom kaagad pagising sa umaga. Ang 1 basong maligamgam na tubig ay gigising sa katawang natuyo, makdamak at makpapadali ng paggalaw ng bituka na lubos na kapakipakinabang, lalo na sa mga may constipation TB. Ang pangalawa ay 30 minuto bago mananghalian. Ang pag-inom ng tubig sa oras na ito ay hindi makakabigat sa panunaw at makakatulong upang makontrol ang dami nga kanin. Ang pangatlo ay pag-uwi sa bahay galing sa labas. Kahit hindi mo napapansin, maraming tubig ang nawawala habang naglalakbay, kaya ang 1 basong tubig sa oras na ito ay nagbabalik ng balanse. At ang huli at pinaka-ideal ay 1 oras bago matulog. Ang pag-inom galati o 1 buong baso ng maligamgam na tubig ng hindi masyadong gabi ay sapat na upang maiwasan ang dehidrasyon habang natutulog at may labas ang naipong lason sa katawan. Kapag pinanatili mo ang ugaling ito, mabilis na tutugon ang iyong katawan. Karamihan sa mga tao ay napapansin na sa loob lamang ng 3 araw nagiging mas madali ang pagdumi, na babawasan ang sakit ng ulo at unti-unting
nawawala ang panghihina. Ngayon, ibabahagi ko naman ang ikalawang kwento. Marami ang madalas magsabi sa akin, naglalakad akong mahigit 10,000 hakbang araw-araw, sapat na. Ba iyon bilang ehersisyo? Siyempre, ang paglalakad ay isang napakagandang ugali. Ngunit hindi sapat ang paglalakad lamang. Ilang beses na akong nakakita ng mga taong araw-araw naglalakad. Ngunit isang araw ay bahagyang nadulas sa hagdan. Nabali ang balakang, hip fracture at nawi sa paking bedrede sa ospital. Bakit nangyayari? Ito dahil ang paglalakad ay nagpapalakas lamang ng endurance o tibay, ngunit hindi nito nabubuo ang lakas ng kalamnan muscle strength na sumusuporta sa katawan. Ang mga core muscles tulad ng binti, hita at pigi ay nagsisilbing pananggalaban sa pagtumbang, ngunit kung hindi ito partikular na sasanayin, mababawasan ito ng 1.2% taon-taon. Ito ay tinatawag na sarcopenia o pag-urong ng kalamnan. Kapag umurong ang kalamnan, hindi lang lakas ang nawawala. Humihina ang immune system, bumababa ang kakayahang kontrolin ang blood sugar at tumataas pa ang panganib ng pulmonya. Ang kalamnan, ang pundasyon na lahat na pang-araw-araw nagawan, pagupo, pagtayo, paglakad, pagingga at pagingga. Kapag gumuho ang pundasyong iyon, unti-unting hihina ang buong katawan. Tandang-tanda ko pa ang kaso ni Lolo Juan, 78 taong gulang. Naniwala siyang sapat na ang paglalakad ng mahigit 10,000 hakbang araw-araw para maging malusog. Ngunit dahil kulang siya sa kalamnan, bahagya lamang siyang na maling tapa ay nabali na ang kanyang balakang. Mula noon, nahirapan na siyang gumalaw at kasabay nitong nawala ang kanyang gana sa pagkain at sigla sa buhay. Ang nakakatakot ay napakabilis lumit ng kalamnan kapag hindi ginagamit, ngunit kailangan ng higit na maraming oras at pagod para maibalik ito. Ipinagpapatuloy niyo pa ba ang ugaling maklakat hanggang ngayon? Magandang gawain yan. Ngunit kung dadagdagan ninyo ito inilang simpleng strength training exercises, hindi na ito basta ehersisyo lamang, kundi sikreto sa pagpapahaba ng buhay. Ang mga ehersisyong ito ay hindi komplikado. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling gym o mabibigat na equipment. Sapat na ang isang upuan sa bahay at kaunting tiyaga. Ang unang ehersisyong inirekomenda ko ay ang pagupo at pagtayo mula sa upuan, chair squats. Tuwidin ang likod. Umupo sa upuan at tumayo ng 10 beses. Huwag sumandal sa upuan at ipatong ng magaan ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ang galaw na ito ay nagsasanay sa mga kalamnan ng hita at pigi, pinalalakas ang lower body at pinapabuti ang balanse. Ang susunod ay ang heel raise exercise, kung saan hahawak ka sa pader o lababo at iaangat ang iyong masakong. Tumayo ng tuwid na makadikit ang pahumawa ng magaan sa pader para sa balanse. Dahan-dahang iangat ang masakong. Panatilihin ito ang ilang segundo at saka ibaba. Ang galaw na ito ay nagpapalakas ng mga kalamnan ng binti, nagpapabuti ng blood circulation at nagbabawas ng panginginig kapag umakyat at bumababa sa hagdan. Ang huling ehersisyo ay ang pagtayo sa isang paa. Humawa ng magaan sa hapakainan o lababo. Iangat ang isang paa at subukang tumayo ng mga 10 segundo. Maaring medyo gumewang ka sa simula, ngunit kung patuloy kang mag-ensayo araw-araw, nabubuti ang iyong balanse. Kahit simple ang 3 ehersisyong ito, napakalaki ngang epekto nito. Magagawa ito sa loob ng bahay kahit nakpapahinga o nanonood ng TV. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ilang beses mo ito gagawin sa isang araw, kundi kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy. May kasabihan na ang 10 minutong ehersisyo araw-araw ay katumbas ng pag-iwas sa 10 araw sa ospital. Ang kasabihang ito ay akmang-akma sa ganitong uri ng muscle strengthening exercises.
Ngunit isang bagay ang dapat ninyong tandaan, huwag ninyong pilitin ang inyong sarili kung hindi kaya. Kung 2 beses mo lang itong nagawa ngayon, dahan-dahan, itong dakdagan pa 3 beses kinabukasan. At kung may maramdaman kang matinding sakit o discomfort sa makasukasuan, dapat kang tumigil at magpahinga. Ito ay senyales na ipinapadala na iyong katawan. Ngayon, pumunta tayo sa ikatlong pakakatulad. Maaring magtunok bago ito sa pandinig, ngunit sa mahaba kong karanasan sa panggagamot, napakarami ko nang nakitang ganitong kaso. Ang problema ay nasa mga gamot na kailangang inumin ng matagalan ng mga nakatatanda. Madalas, nating nakakalimutan na habang ginagamot ng gamot ang ating sakit, may mga bagay rin itong palihim na kinukuha mula sa ating katawan. Lilinawin ko muna, hindi ibig sabihin nito ay kailangan ninyong itigil ang inyong nga gamot. Ang iniresetang doktor ay dapat ipagpatuloy na inumin. Ngunit ang mahalaga ay maunawaan na habang pinapagaling nito ang sakit, maaari rin itong agawin ang kinakailangang nutrisyon ng katawan. Naalala ko ang kaso ni Lolo Antonio na nasa huling bahagi ng kanyang 70. Siya ay napakaingat sa kanyang kalusugan. Mayroon siyang 3 chronic diseases, high blood pressure, diabetes at mataas na kolesterol. Kaya mahigpit siyang sumusunod sa pag-inom ng gamot. Ngunit kamakailan palagi niyang nakakalimutan ang nga bagay-bagay, hindi niya maalala ang nga salitang gusto niyang sabihin. Nawawalan ngang lakas ang kanyang nga binti, kaya bumagal ang kanyang paglalakad at minsan ay tulala lang siya sa gitna ng usapan. Labis siyang naalala na baka nauumpisa na ang kanyang dementia pa ulyanin. Base sa pagsusuri, wala siyang sakit na pinangangambahan niya. Sa halip lumabas sa kanyang dugo na may matinding kakulangan siya sa vitamin B1 at ang kanyang magnesium at coenzyme Q7 levels ay bumaksak sa ibabang normal. Ang nutrisyong ito ay hindi nawala dahil sa sakit kundi dahil sa gamot. Ang gamot sa high blood pressure ay nagpapalabas ng magnesium at potassium mula sa katawan. Habang ang gamot sa diabetes ay unti-unting umubos sa vitamin B complex. Gayun din, ang gamot sa cholesterol ay nagbabawas ng CoQ10 na siyang nagiging fuel o enerhiya ng nga cells. Ang 3 nutrisyong ito ay hindi lamang simpleng supplements. Silang bundasyon upang tumibo ng maluso ang puso, gumana ng malinaw ang utak at makaroon ng lakas ang nakalamnan. Kaya simula nung araw na iyon pinayuhan ko si Lolo Antonio na makdakdak araw-araw sa kanyang dieta ng nga isdang tulat ng tulingan tamban o sardinas, saging at mani, at inirekomendang uminom ng health supplements para punan ang kakulangan. Sa loob lamang ng isang buwan, naging malinaw na muli ang kanyang pananalita, kitang-kitang bumuti ang kanyang memorya at higit sa lahat, unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang mabinti. Sabi niya sa akin, Dok, akala ko sapat nang inumin ko ang gamot ko, yun pala inagawang gamot ang nutrisyon sa katawan ko. Ang mga gamot ay hindi kailanman maaring alisin. Ngunit kasabay nito, dapat din nating bantayan kung ano ang nawawala sa ating katawan dahil sa gamot. Sa pamamagitan ng regular na blood test at ilang maliliit na pagbabago sa diet, babalik ang iyong enerhiya. Halimbawa, ang pagdaragda lamang ng isang saging sa almusal ay makakapagbigay ng mahalagang nutrisyon para sa puso at nerves. Ang pagkain ng isda tulad ng tulingan o tamban sa tanghalian ay nabibigay ng omega 3 at coenzyme Q10 na nakpapalambot sa mga ugat. Maganda rin gawing merienda ang konting walnuts o almonds. Ang kahit isang simpleng pagkain sa hapagkainan ay kayang punan ang puwang na iniwan ng gamot. Nais kong linawin muli ng mahigpit, kahit anong gamot ang inyong iniinom, huwag ninyong ititigil ng kusa. Dapat kayong sumunod sa tagubilin, yan yung inyong attending physician. At kung nawalan ng nutrisyon ang inyong katawan, dapat itong punan sa tamang paraan sa pamamagitan man ng natural na pagkain o health supplements. Ang ikapat na pakakatulad ay hindi nakikita tulad ng sakit o gamot, ngunit sa tingin ko, ito ang salik na mas mabilis sumira sa tao kaysa sa anumang physical sakit.
Ito ay ang buhay kung saan nawawala ang usapan at ang relasyon sa ibang tao ay nasisira o napuputol. Marami ang naisip na ang pag-isa at kalungkutan ay simpleng isyong psikolohikal lamang, ngunit sa medisina ang kalungkutan ay napakalaking panganib sa kalusugan. Pinapahina nito ang immune system, pinapataas ang pamamaga inflamasyon at mas pinapataas pa ang pangganib ng kamatayan. Kapag ikaw ay nabubuhay ng malungkot, patuloy na nailalabas ang stress hormone na cortisol. Sa katagalan, tataas ang presyon, nege, dugo, mapapagod ang puso at untunting ihina ang kakayahan nege utak na kontrolin ang emosyon. Kapag nabawasan ang interaksyon at pakikita, nawawalan ang stimulasyon, ang utak nagiging manhid ang emosyon, at unti-unting nawawalan ng lakas ang katawan na ipagtanggol ang sarili. Naalala ko ang kaso ni Lolo Roberto na mahigit 80 taong gulang na. Dati ay mayos ang kanyang kalusugan, hindi masyadong umiinom ng gamot, araw-araw nagluluto para sa sarili at nag-alaga ng halamanan. Ngunit nang pumanaw, ang kanyang asawa halos hindi na siya lumabas ng bahay. Ayaw na rin niyang sumagot sa telepono at ayaw din niyang pumunta sa Home for the Aged o sumali sa mga grupo ng senior citizens. Sa loob lang ng isang taon, naging malinaw ang pagbabago sa kanyang katawan. Tumaas ang kanyang blood pressure, nakaranas ng insomnia at nawalan ng gana sa pagkain. Nang dalhin siya sa ospital dahil sa matinding pagkahapo, mas matagal kong tinitigan ang kanyang mukha kaysa sa kanyang blood pressure reading dahil sa mukhang iyon ay makikita ang isang malalim na kalungkutan na hindi may lalarawan ng anumang medical test result. Sinabi ko sa kanya, tumawag ka kahit isang beses man lang sa isang araw. Tawagan mo ang anak mo o ang iyong mga kaibigan. Iyan ang pinakamahalagang gamot. Noong una ay wala siyang pakialam, ngunit nang maksimula siyang makipag-usap sa kanyang naanak, unti-unti siyang nagbago. Bumali ang sigla sa kanyang boses, nabawasan ang kanyang insomnia at bumali ang kanyang gana kumain. May isang bagay na gusto kong bigyang diin ng mabuti. Ang kalungkutan ay isang uri ng sakit. Ngunit ito ay isang sakit na kayang-kayang gamutin. Ang gamot para dito ay ang komunikasyon. Ang 10 minutong usapan sa isang araw, isang beses na pamamasyal, sa isang linggo pakanta ng isang kanta sa Senior Citizen Center o kahit ang simpleng pagbati sa barangay hall. Ang makasimpleng bakay na ay ang mismong kamot na nakbabakay buhay sa parang physical at mental na kalusugan. Marahil kapag narinig ninyo ang 4 na payong ito, uminom ng sapat na tubig, panatilihin ang kalamnan-punan, ang nutrisyon, at mapanatili ang koneksyon sa iba, maring isipin ng ilan na maganda, iyan pakinggan pero mahirap gawin. Tama kayo. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng taong nagpasimula ng gayong malilit na pagbabago. May isang matandang mag-asawa, pareho silang 84 taong gulang at may high blood at diabetes. Sila ay payat mahina at pakiramdam nila ay pahirap ang bawat araw. Kahit na hindi sila pumapalya sa pag-inom ng gamot, palala ng palala ang kanilang pagod at unti-unting humihina ang katawan. Kaya nagbigay ako ang isang napakasimpleng payo. 4 na basong tubig sa isang araw, isang dakot na mani habang kumakain, 10 minutong chair squat exercise, at isang tawag sa telepono sa kanilang anak na babae. Nung una ay nakdududa sila, ngunit nangako ang mag-asawa na sisimulan nila itong sabay. Una ay uminom ng tubig, nuwain ang manibago kumain at sa gabi ay magharap para mag-leg raise exercise. Makalipas ang 3 buwan sa kanilang check-up, mas naging matatag ang kanilang blood pressure, bahagyang nadagdagan ang kanilang kalamnan. At higit sa lahat, nakbago ng tuluyan ang kanilang maekspresyon sa mukha. Nakangiti silang nagsabi sa akin, ngayon pakiramdam namin ay kaya pa naming mabuhay 10 taon pa. Ang isa pang kwento ay tungkol kay Lola Maria. Matagal na siyang namumuhay nang mag-isa, madalas uminom ng gamot para sa depresyon at buong araw lang nakakulong sa kwarto.
Nang imong kahikong sumali siya sa singing class. Sa barangay hall, umiling siya at sinabing ayaw niya sa pagkanta at ayaw niya sa maraming tao. Ngunit isang araw, habang nakaupo at nagpapahinga sa bench sa labas ng barangay hall, narinig niya ang musika at nakuryus kaya siya lumapit. Isang buwan lamang ang lumipas, pinuntahan akong isang staff ang barangay at sinabi ngayon, si Lola Maria na ang may pinakamalakas na boses kumanta sa klase. Pagkatapos nun, nabawasan sa kalahati ang iniinom niyang gamot sa blood pressure at mas nakakulo na siya ng mayos sa gabi. Isang kanta, isang beses na paglabas ng bahay ito, ang nakpabago sa buhay ng isang tao ng tuluyan. Marahil ay nag-isip kayo paano ko ba ito sisimulan agad sa aking pang-araw-araw na buhay upang matulungan kayo. Bibigyan ko kayo ng isang simple ngunit sapat na daily schedule na kayang gawin ng kahit sino. Sa umaga, pagising uminom agad ng isang basong maligamgam na tubig para gisingin ang katawang natuyo magdamag. Pagkatapos, huminga ng malalim sa loob ng ilang minuto para punuin ng sariwang hangin ang iyong mabaga. Sumunod gawin ang inirekomenda kong pag-upo at pagtayo sa upuan ng 10 beses. Sa pamamagitan lamang nito, magigising mo na ang iyong katawan at utak at handa ka na para sa bagong araw. Sa tanghalian, magdagdag ng kaunting isdang tulad ng tulingan tamban o sardinas at samahan ng isang dakot na mani. Ang na ito ay mahahalagang pinakukunang ng nutrisyon na sumusuporta sa puso, utak at kalamnan. Pagkatapos kumain, tawagan ang iyong anak o kaibigan. Kahit 10 minutong sapan lang ay magiging gamot na magpapagaan ng loob at magpapainit sa puso. Sa hapon kung may oras, malaka-laka ng dahan-dahan sa loob ng bahay o sa bakuran. Pagkatapos humawa sa pader o lababo at gawin ng ilang beses ang heel raise exercise. Ang masimpleng galaw na ito ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapabuti sa iyong balanse upang maiwasan ang pagtumba. Sa gabi, 1 oras bago matulog, uminom ng isa pang basong maligamgam na tubig upang maiwasan ang dehidrasyon sa gabi. At kung sumari sa mga malilit na pagtitipong o aktibidad sa inyong komunidad o mas simple. Mausap kayong maasawa ng makaharap tungkol sa nangyari sa inyong mahapon. Ang mamaliliit na sandaling iyan, ang ginintuang susi upang mapanatiling malusok ang iyong katawan at isipan. Kahit nagawin mo lang ang simpleng schedule na ito ng tuloy-tuloy, mararamdaman mo na gumaganda ang iyong kalusugan at kaluban araw-araw. At maaari kang mamuhay ng masigla at payapa hanggang 85 o maging hanggang 100 taong gulang. Ngunit kasabay ngang magagandang ugali na iskoring ituro ang ilang karaniwang pagkakamali na madalas gawin ngang manakatatanda. Ang mga pagkakamaling ito ay mukhang maliit ngunit kapag naulit-ulit, mabilis nitong masisira ang kalusugan. Ang unang pagkakamali ay ang pag-inom ng maraming tubig ng isan sa pag-akalang inumin ko na lahat ng buo para tapos na. Ito ay hindi maganda. Kapag pumasok ang maraming tubig sa maikling panahon, makakaranas ng biglang pressure ang puso at bato kidneys na magdudulot ng discomfort at maaaring maging mapangganib ito sa mga may underlying conditions. Ang mahalaga ay ang pag-inom ng paunti-unti sa tamang oras at ng regular sa buong araw. Ang ikalawang pagkakamali ay ang paniniwalang sapat na ang paglalakat ng malayo upang mapanatili ang kalusugan. Gaya ng nasabi ko na napakaganda ng paglalakad. Para sa flexibility, unit ko lang ito upang mapanatili ang kalamnan. Marami ang nakaklalakad na libu-libong hakbang araw-araw, ngunit sa isang maliit na malang hakbang ay natutumba at nababali ang buto. Kung pababayaan ang pagpapalakas ng kalamnan, hihina ang pundasyon ng katawan araw-araw. Ang ikatlong pagkakamali ay ang kusang pagtigil sa pag-inom na gamot dahil pakiramdam mo ay bumuti na ang iyong kondisyon. Ito ay napakadelikado. Inireseta ng doktor ang gamot base sa partikular na kondisyon ng sakit ng pasyente at kung bigla itong ititigil, maaring mawi ito sa malubhang komplikasyon o maging banta sa buhay. Kaya kahit pakiramdam mo ay magaling ka na, dapat ka pa ring sumunod sa tagubilin ng doktor at huwag mo
Itong baguhin ng kusa, ang huling pagkakamali ay ang ibukot o isolate ang sarili. Madalas itong ginagawa sa dahilang ayaw maging pabigat sa mga anak. Ngunit ang mismong pananahimik at pagiging saradong iyon ang mas mabilis makpahina sa katawan at isipan kaysa sa anumang sakit. Isang tawag sa telepono, isang maikling usapan o isang paglahok sa aktibidad sa barangay, ito ay hindi pagbibigay ng pabigat sa iba, kundi isang paraan upang protektahan ang sarili mong kalusugan. Kung mapapanatili nating malusog at independent ang ating sarili, mas mababawasan ang pasanin ng ating mga anak at magiging mas maginhawa ang ating buhay. Habang nabibigay ng konsultasyon sa mga nakatatanda, madalas akong makatanggap ng ilang paulit-ulit na tanong. Ang ito ay mga napakarealistikong katanungan tungkol sa pang-araw-araw na kalusugan at gusto kong ipaliwanag ito ng detalyado at madaling intindihin. Ang pinakamadalas, itanong, ay hahaba ba ang buhay ko kung inom ako ng maraming health supplements ngayon? Puno ng advertisements, ng supplements, ang TV, diaryo at internet. Ipinapangako nila na kapag ininom mo ito o ginamit mo iyan, magiging malusog ka at haba ang buhay mo. Kaya naman maraming nakatatanda ang bumibiling iba't ibang supplements at umiinom ng mahigit 10 piraso sa isang araw. Ngunit epektibo ba talaga ito? Ang tapat na sagot ay hindi. Ang health supplements ay hindi mahika na magpapahabang ang iyong buhay. Ang nutrisyong kailangan ng ating katawan ay dapat manggaling sa ating pang-araw-araw na pagkain higit sa anupaman. Gulay, prutas, butil at mani. Ito ang pinakanatural at sapat na mapagkukunan na nutrisyon. Dapat ito ring lamang napandagdag ang supplements kung talagang kulang ang katawan sa isang partikular na nutrisyon. Halimbawa, ang uminom ng gamot sa high blood pressure ay madaling magkulang sa magnesium. Ang uminom ng gamot sa diabetes ay maubusan ng vitamin B complex at ang uminom ng gamot para sa kolesterol ay nababawasan ng CoQ10. Sa mga ganitong kaso, kailangan ang pag-inom ng tamang supplement. Ngunit kung inom ka napakaraming uri nang walang pakundangan, maari pa itong makasama. Mas mahirapan ang iyong bato, kidneys na magsala, mas kakailanganin ng atay na magproseso ng metabolismo at tataas ang panganib ng interaksyon sa magamot na kasalukuyang iniinom. Maraming scientific research ang nagpapakita na walang basehan na hahaba ang buhay sa pag-inom ng maraming supplements. Sa halip, ang balancing diet, regular na ehersisyo at social interaction ang tunay na susi sa mahabang buhay. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, isang saging sa umaga, isang hiwa ng isdang tulad ng tulingan sa tanghalian, at isang dakot na mani bilang merienda. Ang nasimpleng pagkain, ito ay mas higit na mahalaga kaysa sa isang kahon ng mamahaling supplements. Susunod, may mga nagsasabi sa akin, "Dok, gusto ko rin pong mag-exercise para sa kalamnan. Pero sobrang sakit ng tuhod ko kaya hindi ko magawang umupo at tumayo." Karaniwang sitwasyon din ito dahil sa sakit ng tuhod, arthritis o sakit ng likod, marami ang natatakot mag-exercise. Ngunit nakakalungkot na habang hindi ka gumagalaw, mas mabilis naliliit ang iyong kalamnan, mas hihina ang makasukasuan, at mas titindi ang sakit. Kung hindi mo kayang gawin ang chair, squat, pec, upo, at paktayo, maari mo itong palitan ng mas magaang ehersisyo na nagpapaganang ang kalamnan. Halimbawa, ang paksandal sa pader at pakangat ng mga sakong heel raises. Ang ehersisyong ito ay nagsasanay sa kalamnan ng binti, nakpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at halos walang binibigay na bigat sa tuhod. Ang isa pang paraan ay ang pagupo sa upuan, pagtuwid ng mabinti ng paharap, pananatilihin ito ng ilang segundo bago ibaba, at pagpapalit ng paa. Ang simpleng galaw na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang lakas ng kalamnan sa hita. Maaari ka ring mag-arm exercise gamit ang malilit na bote ng tubig. Ang pag-angat at pagbaba ng zero
5 litre kalahating litro na boteng tubig ng paulit-ulit ay makakapagpalakas ng kalamnan sa braso at balikat. Hindi lamang kalamnan ngang binti ang mahalaga sa ating katawan kundi ang lahat ng kalamnan. Kahit sa maliliit na galaw, basta't gagawin ng regular, mapipigilan ang sobrang mabilis na pakawalang kalamnan. Gusto ko ring bigyang din, ang ehersisyo ay hindi kinakailangang may kasamang sakit. Kung nakakaramdam kang matinding kirot sa kasukasuan habang na-exercise, dapat kang tumigil agad. Ang kirot ay senyales mula sa katawan. Dapat kang lumipat sa mas magaan at angkop na galaw. Sa kabilang banda, kung ito ay simpleng ngalay o pagod lang ng kalamnan, magandang senyales ito na nagsasanay ang iyong kalamnan. Isa pang tanong, may sakit po ako sa bato kidney disease. Kailangan ko po bang uminom ng maraming tubig ito? Ay, napakadalas kong marinig na tanong. Madalas nating sabihin na ang pag-inom ng maraming tubig ay nagde-detoxify bilang isang gintong tuntunin ng kalusugan. Ngunit sa mga taong may problema sa bato, ang pag-inom ng tubig ay hindi basta-basta. Ang ating katawan ay parang isang makina. Ang mga bato kidneys ay nagsisilbang filter na nakivalay sa mga dumi at nakbabalanse na fluid sa katawan. Ngunit kung hihina ang function ng bato bababa, ang kakayahan nitong salayin ang tubig at mga dumi. Kung iinom kang maraming tubig ng isahan sa ganitong pagkakataon, may pon ang sobrang tubig sa katawan at hindi may lalabas. Ang magiging resulta ay pamamanas hirap sa pahinga at mas mabibigatan ang puso. Kung gayon, gaano karaming tubig dapat inumin, ang sagot ay depende sa kondisyon ng bato ng bawat individual. Para sa mga may normal na kidney function, tama lang ang uminom ng 4 hanggang 6 na basong tubig ng paunti-unti sa isang araw. Ngunit para sa mga may chronic kidney disease, ang dami ng tubig ay dapat ibase sa resulta ng blood test, urine test at payo ng doktor. Ang iba ay nangangailangan lamang ng 1 litro sa isang araw at ang iba naman ay inirekomendang uminom ng mas kaunti pa. Ang pinakagusto kong ipaalala ay ang mga ginagamot sa kidney disease ay hindi kailanman dapat magbawas o magdagdag ng dami ng tubig ng kusa. Dapat palaging kumonsulta sa inyong doktor. Ngunit kahit ano pa man, iisa lang ang prinsipyo, ang uminom ng paunti-unting tubig ng ilang beses sa isang araw. Sa gayon, mas maabsorb itong katawan at hindi makdudulot ng biglaang pakbigat sa puso o bato. Isa pa sa madalas itanong sa akin ay, wala po akong masyadong kaibigan. Paano ko po maiwasan ang kalungkutan? Maraming nakatatanda ang nakakaramdam na mahirap mapanatili ang koneksyon sa ibang tao, lalo na kapag lumaki na ang anak at nakatira na sa malayo. Iniisip nilang wala na silang masyadong kaibigan na makakausap. Ngunit ang totoong komunikasyon ay hindi kailangang sa lumang kaibigan o pamilya lamang. Maaari kang magsimula sa maliliit na koneksyon. Isang simpleng pakbati sa kapitbahay, isang maikling kwentuhan sa may-ari ng sari-sari store o isang beses na pakikipag-usap sa barangay hall. Ang maliliit na koneksyon, ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong puso. Ang utang tao ay nakadisenyong makriyak ng positibo kahit sa ilang salitang komunikasyon lamang. Napaka-epektibo rin ng pagsali sa mga group activities tulad ng morning exercise club, singing class o walking groups. Maaring nakakailang sa simula, ngunit kapag sumali ka, unti-unting mabubuo ang social bond. Kahit sa maliit na grupo, ang pakiramdam na nabibilang ka ay sapat na upang mapalayas ang kalungkutan. Ang makatanungang nabanggit sa itaas ay ilan lamang sa napakaraming katanungan na naririnig ko sa aking mahabang karanasan sa panggagamot. Kung may iba pa kayong katanungan, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento. Maglalaan ako ng oras upang sagutin ito ng detalyado. Naniniwala ako na kung tama ang pag-intindi, tama ang paggawa at patuloy itong pananatilihin.
tiyak na malaki ang igaganda ng inyong kalusugan at hahaba ang inyong buhay. Napatunayan na ito ng modernong medisina ang nagdedetermina sa lahat ay hindi genes o gamot kundi ang pang-araw-araw na ugali, ang tamang pag-inom ng tubig pagpapanatili ng kalamnan, tamang papunong ng nutrisyon at pagpapanatili ng pakikisalamuha sa iba. Hindi ninyo kailangang gawin ng perpekto ang apat na bagay na sinabi ko. Kahit isa lang ang simulan ninyo, tapat na tutugon ang inyong katawan para itong isang lantang halaman na muling nabubuhay kapag araw-araw mong dinidiligan. Kahit ikaw ay 70 o 80 taong gulang na hindi pa huli ang lahat para magbago. Kapag nakbago ang katawan, makbabago ang isip. At kapag nakbago ang isip, makbabago ang takbong buhay. Isang basong tubig 10 beses na pag-upo at pagtayo, isang dakot na mani, isang tawag sa telepono, kahit alin sa nga iyon ang gawin mo ng tuloy-tuloy 3 beses sa isang linggo, maalala ito ng iyong katawan. Ang signal na iyon ay ipaparating sa bawat selula na siyang tutulong sa atin na mabuhay ng mas matagal, mas malusok at mas punong pagmamahal. Pakatandaan, hindi kailangang maging perpekto. Kung 3 baso lang ang nainom mo ngayon, hindi ito kabiguan, kundi tagumpay dahil mas marami itong isang baso kaysa kahapon. Kung nakalimutan mong mag-exercise, ngayon huwag mong sisihin ang iyong sarili. Pwede kang magsimula ulit bukas. Ang pinakamahalaga ay ang pusong hindi sumusuko. May mga araw na pagod ang katawan, may sakit o wala sa mood. Sa mga araw na iyon, pwede kang mapahinga ng sapat. Hindi kailangang pilitin ang sarili. Ang lahat ng ito ay para suportahan ang iyong buhay at hindi para makdakdak ng pabigat sa sarili. At sa huli, hinihiling ko na pag-isipan ninyong muli ang tunay na layunin ng lahat ng ito. Siyempre mahalaga ang mabuhay ng matagal. Ngunit ang mas mahalaga ay ang makaroon ng mas maraming oras kasama ang mahal sa buhay. Ang masasihan ang paklaki ng anak at apo ang patuloy na maging matibay na sandalan ng pamilya. Ang maglakbay pa ng mas malayo kasama ang asawa at bumuo nga mahalagang alaala at ang mabahagingang pagmamahal sa mga kapitbahay at kaibigan. Sa urito ay para matamasan natin ng mas matagalang mga pinakamahalagang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang kwento ko ngayong araw ay makakapagdala ng kahit maliit na pagbabago sa inyo, malaking karangalan na ito para sa akin. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito mangyaring, ay click ang subscribe at like sa siglang ginto at ibahagi ito sa inyong mamahal sa buhay. Taos puso kong idinadalangin ang inyong kalusugan, kaligayahan at mahabang buhay. Hanggang sa muli, babalik ako dala ang mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon. Maraming salamat.